Pagising ko ngayong umagang ito ang tumambad sa akin ay ang napakaraming text messages from BDO Alert saying na meron akong multiple transactions. Dire-diretso yung pamimili ng kung sino man tong hacker na ito or kung sino man yung gumagamit ng credit card ko at hindi siya sa Pilipinas ginamit, sa ibang bansa siya. Kasi Nakakatakot naman. Ito ba ay isang pambibiktima ng hacking o kaya ng phishing scam sa sitwasyon ni DJ Chacha na kung saan meron siyang unauthorized transaction sa kanyang credit card na nagkaroon siya ng 60 transactions overseas, hindi dito sa Pilipinas. Kaya babala sa inyong lahat, mag-ingat-ingat kayo kung ano yung mga pinipindot nyong online para hindi rin kayo ang susunod na biktima. Kaya panoorin natin yung kanyang buong story time. story time tayo mga B. So kung may credit card kayo, panoorin nyo ang video na ito dahil hopefully hindi sa inyo mangyari yung nangyari sa akin. But just in case mangyari to sa inyo, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Pagising ko ngayong umagang ito ang tumambad sa akin ay ang napakaraming text messages from BDO Alert saying na meron akong multiple transactions. Pagkita ko nung message, B, nagising ako kahit hindi pa ako nagkakape. 12:57 yung unang transaction and dire-diretso yung pamimili ng kung sino man tong hacker na ito or kung sino man yung gumagamit ng credit card ko at hindi siya sa Pilipinas ginamit, sa ibang bansa siya kasi naka-US dollar yung amount. Kung hindi ako nagkakamali sa bilang ko, umabot siya ng 60 transactions. Sobrang dami niyang binili. Tinodo talaga niya. Siya pinyera itong hacker na ito. Kung sino man siya. 13 Loon. Bumili siya sa Zapaka. Hindi ko alam itong mga brand na to. Bumili siya sa Contour Products Incorporated. I suppose gusto niya rin ng makeup. Bumili din siya sa Toppy Todd Bath, kung ano man to, baka gusto niya rin ng pangligo. Tapos bumili rin siya sa bulksupplements.com, di ba magpapalaki din siya ng katawan. Comfortbra.com, bumili din siya ng bra dye. Quaker Marine, ayan yung mga brand. Bumili din siya ng jewelry dye worth $190. So yung amount is between $80 up to $400 pero 60 transactions yung ginawa niya. Ay hindi pa natatapos dyan. Bumili din siya dito ng vape, bumili siya ng bagong salamin. Ang dami niyang binili. So the first thing I did is to call BDO hotline. At dahil madaling araw pa to, medyo hindi masyadong matagal yung paghihintay ko sa hotline nila nung tinawagan ko sila. Mga around 10 minutes or 15 minutes, nasagot naman agad yung tawag ko. So, medyo kakabakaba na ako dito kasi diba, ang daming transactions, what if ipabayad sa akin to lahat, diba? Paano ko papatunayan na hindi naman ako ito? So, yung transactions nga na ginawa niya ay 60 at nag-start siya at 12:57 AM, natapos siya alas 3:30 ng umaga sa pagsha-shopping niya. Ang pinakahuling shopping niya ay Nordic Pure. Hindi ko alam kung ano yung Nordic Pure. $243.55. So, nung nakita ko yung USD, ang inisip ko agad is sa ibang bansa to. So, nung pagtawag ko sa BDO, sinabi ko sa kanila yung concern ko and right there and then, pinablock ko na yung credit card ko. So, from around 1 AM until 3:30 ng umaga, nag-a-attempt na mag-shopping galore itong kung sino mang hacker ito, kung naman ang tawag dito. Pagkatapos, sa dami ng transactions na ginawa niya, 3 beses lang ako nasenda ng OTP. And then, yung nakausap ko from BDO hotline, tinatanong ko siya kung paano nangyari to na ginagamit yung credit card ko online, pero sa dami ng transactions, 3 beses lang nang hingi ng OTP. Eh ako nga, pag gumagamit ako online, kahit 70 pesos lang yung bibiling ko online, laging may OTP. O, di ba? So ngayon, hindi rin naman sa akin ma-explain ng babaeng kausap ko kung bakit ganun yung nangyari. But they assure me na magkakaroon ng investigation at hintayin ko daw muna kung magre-reflect tong mga transactions na to sa next billing ko. At kung mag-reflect, gagawa ng report para hindi ko siya bayaran. Mabuti na lang sa credit card nangyari to. What if debit card or what if online account yung ginamit, diba? Para mag-transfer ng kung ano-ano. Eh hard-earned money ko yun. Kaya nung may kausap ako kanina, sinasabi ko talaga na yung cybersecurity nyo, maayos ba? Paano nangyari to na hindi ako nasasenda ng OTP tapos ang dami niyang transaction? And take note, wala ko ever clinic na link, wala akong pinapasukan ng mga kung ano-anong websites na hindi legit. Almost lahat ng pinagagamitan ko sa credit card ko yung mga legit websites lang. At hindi ako madalas din mag-online shopping. Madalas ginagamit ko siya sa mga groceries or sa gas station, ganun. Or basta pambili ng pisikal, madalang ko siyang gamitin online. Ito pa yung madalas gumamit online pero siya pa yung hindi na-hack. Pero dahil sa takot ko, pati yung credit card ng asawa ko with BDO, pinablock ko na rin muna. And we both requested na kumuha na lang ng bagong card. Tapos, yung mga online accounts ko sa kanila, magre-retain na lang ako ng certain amount na hindi kalakihan. Let's say for example, mga pambayad lang talaga ng bills. Kumbaga, hindi mo na siya gagawing savings account talaga, yung online natin. Kasi, nung kausap ko kanina,
yung agent nila talagang ang sinasabi ko is, ang concern ko, buti credit card to. Kumbaga, hindi ko talaga siya pera. Technically, pera siya ng bangko na uutangin mo pa lang. Di ba ganun naman yung credit card, tapos babayaran mo the following month. Pero ang iniisip ko, what if this is on debit nga or online na pera natin mismo nangyari ito? Buti na lang hindi. So sa mundong ito na punong-puno po talaga ng magagaling na hackers, kahit gaano ka kaingat, especially ako, super ingat ko, hindi talaga ako pala click ng mga link at hindi ako pala install ng mga kung ano-anong app, nagagawan pa rin nila ng paraan na mangyari ito. And I also found kasi yung isang kabait namin na basketballista, yung asawa niya rin pala last week, ganun din yung nangyari. Ang dami ding transaction sa credit card na hindi naman siya yung gumamit. So, nag-request na rin sila ng panibagong credit card. So ngayon talaga mapapaisip ka di ba? Safe pa ba tayong lahat talaga? My gosh, pagaling ng pagaling yung mga online hackers ngayon. So, kahit gaano ka kaingat online, hindi mo sure kung kailan sila aatake sa'yo. So far, na-address naman na ngayon ng BDO yung concern ko. Pinaprocess na ngayon yung bago naming credit card. Plus, tinutulungan nila ako kung paano mas magiging safe yung mga online accounts namin. At dahil nag-e-evolve din talaga sa panloloko at pambubudol ang mga hackers sa mundo, dapat yung cybersecurity features ng mga bangko dito sa Pilipinas mas bonggahan pa at paigtingin pa. Last week, kung hindi nyo po alam, yung system naman ng PhilHealth ay nahack din. Diba? So, ingat-ingat po tayong lahat at sana wag na itong maulit. Ito na ang ating short reaction. Nakakagulat lang kasi kahit na gaano ka kaingat sa mga kiniklik mo, binabrowse mo, or sa mga card mo, meron at meron talagang matatalinong mga hackers. So mukhang na-hack ang card ni DJ Chacha kahit na gaano siya kaingat. So good thing na pinablock niya yung kanyang credit card, pati na rin yung credit card ng kanyang asawa. So mukhang nagkaroon talaga ng security breach, siguro, possibly, yung isang financial institution. Tapos, ang pangalawa, baka hindi lang siya aware na baka possibly may naklik na link na hindi lang talaga siya aware na link yung nakita niya. Pwede yon, posible. So, eto na yung ating tip. Number 1, be aware. Mag-research. Kasi, knowledge is power. Dapat alam mo yung mga laganap na text scam, yung mga messenger scam, email scam, yung mga ganong klaseng scam na may iisa lang na pakay. Gusto nilang i-click mo yung link, tapos mapupunta ka sa isang website na hihingin yung OTP mo. So, be always aware sa mga ganitong klaseng mga scam para alam mo na kung ano yung gagawin mo. Number 2 is umiwas ka, avoid kapag may nakita ka na link, no? So, ang gagawin mo is delete the message, delete the comment. Kung may mga unknown numbers na tumatawag sa'yo na hinihingi yung OTP mo, i-block mo kaagad yung mga number na yon. So, block the profiles, delete the comments, or report the comments, yung mga ganon. Number 3 naman, as much as possible, wag mong ipahiram yung mga phone mo, lalo na sa mga taong hindi mo kakilala. Siguro okay lang kapag family members mo, pero as much as possible, wag mong ipahiram. Kasi kapag nakakonect yung phone mo dyan, tapos may nakita sila na, uy, ano to? May mga i-click sila, tapos hindi ka aware na may naklik na pala silang link. Lalo na sa mga bata, no? Akala nila laruan, tapos may mga nagpa-pop up na kung ano-anong pop up, tapos clinic nila, yun pala na phishing, pwedeng possibly na mabibiktima yung account mo ng phishing scam. Ang number 4 naman is always update your username and password. Change it as frequent as possible, such as twice a week o twice a month o kaya once a month para mahirap hagilapin yung mga confidential information mo. Number 5, as much as possible, use cash as mode of payment. Kapag gusto mong umorder online sa mga shopping applications, cash on delivery para sa akin yung talagang preferred choice ko, no? Hindi ako nag-avail hindi ako nagbabayad via card kasi mahirap na, no? Mahirap na, kaya mas maganda kapag pera na lang, mapa online o kaya doon ka sa mga ibang establishments para hindi ma-expose yung card mo or yung credit card information, debit card information, mga ganon. Sana may natutunan kayo dito sa video. Tsaka, ang pinaka-importante talaga dito is ligtas ang may alam. Okay? So, I hope nakadelete din kayo, especially sa mga gumagamit ng card
Pero nasa sa inyo pa rin, use at your own risk. Ayan. So, basta maingat ka and lagi kang updated, there will be lesser risks na ganito yung mga may encounter mo in a lifetime. Okay? So, thank you guys and have a wonderful day. Stay safe.